Good morning guys! Welcome again sa konting kulitan at mas maraming kaalaman dito sa Scoot Monkey. Yesterday may dinala sa atin isang 2016 na Vespa Sprint. Okay? Now, dinala to ng bicolor sa atin, hindi umaandar. Ang complaint ng client ay may mga grounded daw sa electrical component niya kaya hindi umaandar. So, upon checking, nung pinipindot natin yung start button nung una, ayaw niyang tumuloy. Wala ring redondo, namamatay lang yung gauge natin. So, upon checking dun sa scanners natin, tinignan natin kung anong mga fault code, may lumabas na 13 fault code sa kanya. So, napakaraming nakita akong problema. Mostly doon sa electrical components niya. Some of them are historic, some of them are current na problem. So, ibig sabihin ng historic yan yung mga dating problema na hindi na-delete doon sa kanyang ECU. So, what I did is to delete muna lahat ng historic and then yung mga current na problema, yun yung inisa-isa kong gawin. So, only to find out, may mga grounded component siya dito sa bandang ibabaw, sa may headlight. And then, meron din doon sa regulator, yung voltage regulator ng Vespa. Kasi, ang sabi sa akin ng client, nung dinala niya sa akin dito, nagpalit daw sila ng stator. So, I don't know why, kung bakit sila nagpalit ng stator. Hindi ko alam kung anong history behind it kasi nanggaling na to sa iba-ibang shop. So, I don't know kung ano yung naging history. So, what I did is to troubleshoot lahat. Check muna natin lahat ng components, kung ano naging problema. Ang nakita kong isang problem kung bakit nagda-drop ang voltage ng battery is because compromise ang electrical component doon sa regulator. Kasi, nung chinek ko, doon nagkabit ng linya going doon sa horn and doon sa kinabit na MDL. So guys, very important yan. Every time naggagawa tayo or nagkakabit tayo ng accessories ng tulad ng mga ganon, aux light, busina, make sure tama yung kabit ng ating electrical component. Kasi kung doon tayo sa maling component nagtap, ginto nangyayari, ang daming fault codes. And then nagkakaroon din ng error doon sa pagpalit ng components. Like for example, yung stator. Yung stator kasi, ang trabaho niyan is siya ang nagge-generate ng charge going dun sa battery. But before dun sa battery, dadaan muna yan sa regulator. So, from there, i-distribute niya na ang kuryente na tama dun sa lahat ng components natin. Kung 12 volts, 12 volts lang lahat dapat yan. So, ganun nangyari kasi na-compromise yung regulator natin. So, that's the reason why kung bakit nagkaroon ng maraming fault codes. Ang dami ng kulang sa kuryente dun sa bato sa fuel pump, doon sa O2 sensor, sa lahat halos ng sensors, kaya ang daming fault codes na lumabas. So, yan ang dapat na very important. Alam dapat natin kung saan tayo magtatap ng kuryente pag magkakabit tayo ng accessory sa Vespa. Okay? So, kasi very sensitive ang electrical component. No, so, nung naayos ko na lahat yun, chinek ko sa scanner, eto, if you can see, yan na lumabas. Ibig sabihin, okay na. Yan, pass. Nung tinignan natin nung una yung 13 ng fault codes niyan, ngayon pass na kasi nagawa na natin lahat ng problema, lahat ng electrical component na compromise dito sa motor na to, naiayos na natin. So ready na to, pwede na tong maandar na siya. Hindi tulad nung una na hindi talaga siya umaandar. Totally hindi nag-start, walang redondo. And also meron akong isang ginawa rin dito na ang nagiging problema, complaint din ng client is erratic yung yung idle ng motor. Minsan daw mataas, minsan mababa. So, ganun na na-experience niya. Sabi ko, sige, check ko rin lahat. Yun nga, is because of compromise ng electrical component, inayos natin, and then, ginawa ko is zinero out ko uli yung TPS sensor. May TPS sensor kasi tayo eh. So, ang ginawa ko, ni-reset ko uli, and then, tinry ko ulit ayusin, i-start siya ulit para lang matignan kung okay na yung kung hindi na mag-erratic yung ating idle. So, na-check na natin lahat, okay na, nagawa na rin yon. So, ngayon, test ride ko siya, titignan ko kung okay na talaga before ko i-release sa client. So, again, very important guys,
every time na maglalagay tayo ng mga electrical component or anything na accessories na gumagamit ng kuryente sa Vespa, make sure tama lagi ang kakabitan natin na kuryente. So, yun lang. Very, very important, guys, kasi napaka-sensitive talaga ng electrical components ng Vespa. So, hopefully may natutunan kayo sa video na to. Very short lang, pero at least marami kayong nalaman, and hopefully you would follow us on the next video po ng mga Scoot Monkey. Like, share, and follow lang po. Thank you, guys.